There are many believers actually now. They are believers, they are saved, they've been born again. But many of the Christians now, they live a Christian life that is basically not experiencing the victory that has been provided and purchased by the Lord Jesus Christ on the cross. Meaning to say, may mga Christian ngayon, ligtas nga sila, pero yung kanilang pamumuhay, hindi victorious. Why? Because there are truths actually that they already acquired. I mean, totoo na sa kanila, pero hindi pa nare-realize. They have placed their faith on the Lord Jesus Christ. They have been made a new creation. The Holy Spirit actually is residing in them. And actually, the Holy Spirit can enable them actually to live with the power so that they can have the victory. The problem is that many Christians are not enjoying it. What's the problem? Because they do not know the truth. And they tend to come back to the old ways of life. So, ngayon po, pag-uusapan natin yan sa chapter 6 ng Romans, basically Romans chapter 6 verse 1 to 10 hanggang 14, what are the truths that you and I need to understand in order for us to live a liberated life. Meaning to say, a life that is full of freedom. Nakuha nyo? So, hindi lang tayo basta Kristiyano, but we would like to enjoy the freedom that we actually have with the Lord Jesus Christ. So, we will not just merely understand the truth, but we will completely live the truth as it is actually planned for us. So, number one, let us just be reminded with the facts as a Christian. Ano bang kalagayan ng isang Kristiyano? Pag Kristiyano ka, ano ba yung mga katotohanan na meron ka at meron ako? Okay? So, ito po yun. Number one, dahil ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay pinatawad. You are forgiven actually of all your sin. Alam niyo, nung bago pa lang akong Kristiyano, akala ko ang pinatawad lang sa akin na kasalanan yung kasalanan ko nung bata ako tsaka nung naging Christian ako. Pero alam nyo, ang binayaran ni Jesus na kasalanan natin ay hindi lang kasalanan nung past at nung tinanggap natin si Jesus Christ. Actually, ang binayaran na kasalanan sa atin ng Panginoon ay past, present, at saka future. Nakuha nyo? Past, present, at future. So, all of your sins are forgiven. And because of that, number two facts, we are freed from the power of sin. Ano ibig sabihin nito? Yung kapangyarihan ng kasalanan, pinalaya na tayo dyan. Wala nang hold sa atin ng kasalanan, hindi na tayo control ng kasalanan. Nakuha nyo? Wala nang control sa atin ang kasalanan. Wala nang kapangyarihan sa iyo at sa akin ang kasalanan, kundi yung bagong pagkatao. In fact, yung pangatlong truths. So, we are forgiven of all our sins. We are freed from the power of sin. And we are actually a new creation. Yung meron na tayong bagong pagkatao. Hindi tayo yung luma na nagbabago lang. Hindi ganoon. Hindi tayo luma na nagbabago lang, kundi totally, tayo ay bago, binago na. Merong bagong pagkatao na nagsimulang mabuhay sa kalooban natin. Nakuha nyo? Pang-apat na katotohanan is that the Holy Spirit is actually in us. Na kapag ang banal na Espiritu Santo ay nasa atin na, nananahan sa atin mismo ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. And so therefore, ang banal na Espiritu Santo rin, ito yung susunod na katotohanan, He actually enables us to live victoriously. The Holy Spirit actually can give us power to live in freedom, in victory. Nakuha nyo? So yun yung mga katotohanan actually na meron tayo. Nakuha nyo po? So yun. Now, basahin natin yung Romans chapter 6 verse 1 to 14.
Kasi dito po natin hahalawin o kukuhanin yung mga katotohanan na magagamit mo at magagamit ko upang tayo mabuhay na isang matagumpay na Kristiyano. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo ay Kristiyano lang, na born again lang, kundi gusto na ang buhay natin, na i-enjoy talaga natin as a Christian believer. Ano po? Romans chapter 6 verse 1 to 14. Let me read it to you. Sabi rito ni Paul, "Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it?" Sabi rito ni Pablo, dahil ba ang biyaya ng Diyos kapag tayo nagkakasala lalong lumalaki sa atin? Dahil ba doon magkakasala na lang tayo? Sabi niya, hindi. Of course, hindi. Sabi niya, hindi na tayo dapat namumuhay sa kasalanan kasi sabi niya, since we died to sin, tayo ay namatay na. At dahil namatay na tayo, paano tayo mabubuhay sa kasalanan? Verse 3, "Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death? For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives." Ano sinasabi rito? Yung baptism actually that you and I experience dramatizes what happens to us. Ano daw nangyari? Kasama tayong namatay ni Christ. Nung nilubog kang ganun, signifies that you were actually died with Christ. Nakuha nyo? You were buried in baptism and actually you were raised. Nung inangat kang ganun, nabuhay ka din na kasama ng Panginoon. Verse 5, "Since we have been united with Him in His death," tayo daw ay nakaisa sa Kanya, sa kamatayan, ano daw nangyari? "We will also be raised to life as He was." Tayo rin ay binuhay actually katulad ng Panginoon. And we know that our old sinful selves, ano daw meron tayo? Yung old sinful selves, ano daw nangyari doon? They were crucified with Christ. Ipinakong kasama ni Kristo yun. Bakit? So that sin might lose its power in our lives. Kaya daw, ipinakong kasama ni Kristo yung ating mga makasalanang pagkatao para matanggalan siya ng kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya ang sabi rito ni Paul, basahin niyo po ito, "We are no longer slaves to sin." Tayo, hindi na tayo mga alipin ng kasalanan. So, hindi na natin obligasyon na paglingkuran ang kasalanan. Verse 7, "For when we died with Christ, we were set free from the power of sin." At nung namatay daw tayo kasama ni Kristo, si Kristo namatay at tayo na-identify tayong namatay, ano daw? Tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na tayo nakagapos, hindi na tayo nakatali sa kasalanan. Verse 8, "And since we died with Christ, we know we will also live with Him." Dahil namatay tayong kasama ni Kristo at nabuhay din si Kristo, tayo rin ay kasamang nabuhay niya, kasama niya. Yun ang sinasabi ni Pablo, verse 9. "We are sure of this because Christ was raised from the dead. Christ was raised from the dead, and He will never die again. Death no longer has any power over Him. When He died once to break the power of sin. But now that He lives for the glory of God." Ano daw nangyari? Nung namatay si Kristo, sinira niya, winasak niya, at ngayon, nabubuhay si Kristo at nabubuhay siya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, verse 11. "So," ano yung so? Ibig sabihin, therefore, dahil dyan, ano daw nangyari? Tayo, "also should consider yourselves to be dead to the power of sin." Dapat daw, ino-consider daw natin na ating mga sarili na patay na tayo sa kasalanan at alive to God through Jesus Christ. Buhay tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Verse 12. Kaya ito sabi, "Do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desire." Dahil doon, hindi na natin kailangang ipakontrol pang ating mga buhay sa kasalanan o kaya sa ating mga makasalanang pagnanasa. Verse 13. "Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God." Sabi, hindi na natin kailangan daw na yung ating katawan ay gamitin pa ng
demonyo para sa kasalanan. Kundi ano ang dapat natin gawin? Ialay natin ang ating mga sarili ng buong buo sa Diyos sapagkat namatay na tayo sa kasalanan. But now, you have new life at nabuhay tayo, may bago tayong buhay sa Panginoong Diyos. Ang sabi rito, so, use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Kailangan daw natin gawin? Gamitin na natin ang buhay natin para sa ikalululahati ng Diyos. Verse 14, sin is no longer your master. Sabi niya, ang kasalanan, hindi na yan ang inyong Panginoon. For you no longer live under the requirements of the law. Hindi na tayo nabubuhay sa batas. Instead, you live under the freedom of God's grace. Tayo ngayon ay nabubuhay sa kalayaan na nagmumula sa biyaya ng Panginoong Diyos. Yun po yung buong yun yung buong pag-uusapan natin ngayon. 3 bagay lang po. Actually, may mga sub-points ito. Pero may 3 bagay, 3 main point ako na gustong i-share sa inyong katotohanan. Number 1, there is something that you and I need to know. Okay? In order for you and me to live a victorious life, there is something that you and I need to know. Ano daw yung katotohanan na yun na dapat mong malaman at dapat kong malaman? Ito yun. When you trusted Jesus Christ as Savior, you were totally identified with Him. Nung nagtiwala ka kay Kristo, nung sumampalataya ka sa Kanya, nung narinig mo ang mabuting balita at sinabi mo, naniniwala ako dyan, at ang buhay mo isinuko mo sa Kanya, ang nangyari, hindi lang simpleng panalangin yun. Kasi kadalasan, di ba, nananalangin tayo. And most of us, baka yun ang unang-unang naging taimtim natin na panalangin. Pero hindi lang yun basta panalangin. Actually, yung ginawa natin ng pagtanggap sa Panginoon Kristo, pananampalataya yun. Ang ginawa daw pala natin, pinagtiwalaan natin si Kristo sa ating mga buhay. At dahil pinagkatiwalaan natin siya, ang nangyari nun, si Kristo, sa Tagalog sasabihin ko ito, siya na ang naging tagapagligtas natin at ikaw at ako, naging lubos tayong kaisa niya. Na-identify tayo sa Kanya. Hinanap ko yung eksaktong kahulugan sa Tagalog ng salitang identify. Nahanap ko, ang ibig sabihin, naging kaisa tayo. Si Kristo at tayo, nung tinanggap natin si Kristo, naging kaisa. Na-identify tayo. Meaning to say, si Kristo nasa atin na at tayo ay na kay Kristo na. Na-identify na tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin nito kung na-identify tayo sa Kanya? Ang ibig sabihin niyan, Christ's victorious and powerful life actually is your victorious and powerful life. Dahil nakaisa tayo kay Kristo, yung Kanyang tagumpay, yung Kanyang kapangyarihan, actually ay nagiging tagumpay natin at nagiging kapangyarihan na natin kasi nga na-identify na tayo sa Kanya. At yun ang unang-unang kailangan nating malaman, na tayo, tagumpay tayo. At yung tagumpay ni Kristo, yung tagumpay natin. At si Kristo mismo, yung kapangyarihan niya nasa sa atin. Pwede tayong mamuhay ng tagumpay kasi yun na nga, si Kristo ay nasa atin at ang kapangyarihan niya ay nasa atin. Paano nangyari yun? Letter A. Nung nakiisa tayo kay Kristo, you were actually crucified with Him. Ikaw, ako, at ang lahat ng tao na nakapagkaisa sa Kanya, sila ay napako na kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Saan makikita yon? Verse 6. Romans 6, verse 6. Tingnan nyo, sabi dyan sa verse 6. We know that our old sinful selves were crucified with Christ. Sino daw yung napako? Tayo kasama ni Kristo. Meaning to say, nung napako si Kristo, kasama daw tayo at alin daw sa atin yung napako. Sabi rito yung old sinful selves, yung dating pagkatao natin na makasalanan. Ipinako daw din yun. Bakit daw? Ito ang reason. Bakit pinako yun? So that sin might lose its power in our lives.
Bakit daw kailangan ipako yung dati nating makasalanang pagkatao kasama ni Kristo? Para yung kasalanan matanggal, maalis, mawasak, masira yung kapangyarihan nito sa buhay ko. Anong ibig sabihin niya? Nung hindi pa ako Kristiyano, wala akong kontrol sa buhay ko, yung kasalanan ang kumokontrol sa buhay ko. Kung anong dinidikta ng kasalanan sa laman ko, yun ang ginagawa ko. Hindi ko siya mapigilan, hindi ko siya kayang kontrolin. Pero nung tinanggap ko si Kristo sa buhay ko, nakipagkaisa ako sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, yung dating makasalanan kong pagkatao, ipinako sa krus. Ipinako yun. At nung ipinako yun, na-identify din, tinanggalan na yun ng kapangyarihan sa buhay ko. Kaya nga ang sabi ni Pablo rito, we are no longer slaves to sin. Ikaw at ako, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan paglingkuran ng kasalanan. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Kasi nga, napako na yun nung si Kristo ay mamatay at nung nakipagkaisa tayo sa Panginoong sa Kristo. Now, tuloy natin. Romans 6, verse 1 and 2, tsaka verse 7. Sabi niya, well then, at dahil napako na yung ating dating makasalanang pagkatao, sabi ni Pablo, oh, well then, should we keep on sinning? Dapat ba? Dahil yung kasalanan actually sa atin, nasira na. Sabi, dapat hindi na tayo actually mananagot sa anumang kasalanan natin sapagkat binayaran na yan sa krus. O dahil ba doon, binayaran yung kasalanan ko, past, present, at saka future. Alam niyo bang implication nun? Ang ibig sabihin nun, yung kasalanan mo noon, yung kasalanan mo ngayon, at magiging kasalanan mo palang bukas kahit hindi mo pa yung nagagawa. Lahat ng yun ay kasama sa mga binayaran ni Kristo. Sabi ni Pablo, o dahil ba doon, magkakasala na lang tayo na magkakasala kasi bayad naman na pala yung ating mga kasalanan? Ang sagot niya, hindi. Hindi ganun. Hindi dahil binayaran ang lahat mong kasalanan, past, present, future, kahit yung magagawa mo palang na kasalanan, ay bayad na. Ang ibig sabihin, pwede na tayong magkasala ng magkasala. Sabi ni Pablo, hindi ganun. Hindi ganun ang tamang kaisipan. Ang tamang kaisipan, sabi niya, since we have died to sin, sabi niya, dahil namatay na tayo sa kasalanan, sabi pa, paano ka pa magpapatuloy sa kasalanan? Di ba? Namatay na tayo sa kasalanan. So, paano mo sinasabing, pwede pala ako magkasala ng magkasala kasi bayad na pala yun? Sabi ni Pablo, hindi. Patay ka sa kasalanan, hindi mo na kailangan paglingkuran yung kasalanan. Kasi nga, ipinako na yan nakasama ng Panginoong Kristo. Sabi sa verse 7, tumalang tayo sa verse 7, sabi, for when we died with Christ, nung namatay tayong kasama ni Kristo, we were set free from the power of sin. Yung kamatayan natin, nakasama ni Kristo, pati yung kasalanan, tinanggalan niya ng kapangyarihan. And so therefore, hindi na natin kailangan paglingkuran ng kasalanan. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. So, ang ibig sabihin niyan, pwede na tayong mamuhay ng matuwid. Pwede na nating piliin na mamuhay na banal. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tingin nga sa atin ang susulan ng kasalanan, binura na yon. Tapos, wala nang kapangyarihan sa atin ng kasalanan. Pwede ko nang piliin. Halimbawa, dumating ang demonyo, binubulungan ako, o gawin mo yan. Actually, tatlong kalaban natin eh. The devil, the world, and ourselves, yung flesh natin. Pwede kong sabihin sa devil, pwede kong sabihin sa mundo, at pwede kong sabihin sa flesh ko na, no, I will no longer serve you because you don't have any power over me. Ang pipiliin ko na ay ang pagsunod at ang kabanalan. Nakuha nyo? So, yun ang unang katotohanan. You were crucified with Christ. Pangalawa, Romans 6:3-4. You were buried, nilibing ka, kasama ni Kristo. So, napako ka, pero hindi ka lang napako, nilibing ka kasama niya. Sabi niya rito, or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death, for we died. Pansinin niyo po yung salita rito, for we died. Yung salita pong ginamit dito ay past tense. Namatay na. Sabi, tayo ay namatay na. At hindi lang basta namatay, inilibing din. Kailan nangyari yon? Nung si Kristo ay namatay at inilibing din. Ngayon, paano natin nakita? Na-dramatize through baptism. Kaya po,
yung pagpapabautismo po ay pagdating doon sa pagkakaunawa na pag nilubog kang ganun sa tubig, ang ibig sabihin nun namatay kang kasama ni Kristo, pag inahon ka, nabuhay kang kasama ni Kristo. So yun ang ibig sabihin ng baptism. Tingnan niyo po, sa Jeremiah 31:34, ano ang pangako sa atin ng Panginoong Diyos? Tingnan niyo, sabi ni God, I will forgive their iniquities and I will remember their sin no more. Yung lahat ng nakipagkaisa sa Panginoong Kristo, lahat ng kasalanan nila ay pinatawad na at sabi ng Panginoong Diyos, hindi na siya aalalahanin pa. Anong sabi sa Micah chapter 7 verse 19? Sabi rito, you will trample our sin under your feet. Parang kinakausap dito ni Micah si God. And sabi niya, Lord, you will trample our sins under your feet and throw them into the depths of the ocean. Sa Tagalog yan, itatapon sa pusod, sa ilalim ng pusod ng dagat. Anong ibig sabihin nun? Yung pinakamalalim na bahagi ng dagat. Alam niyo kung saan yun? Sa Marianas Trench yun. Sobrang lalim nun na wala pang tao actually na nakakarating doon. Ang ibig sabihin, itong salitang to, ang Panginoong Diyos kapag nagpatawad siya, hindi niya nauungkatin pa. Hindi niya naaalalahanin pa. At yun ang nangyari sa atin. Pangatlo, hindi lang tayo ipinako, namatay, at inilibing. Ang letter C, we were raised with Him. Tayo ay nabuhay na muli kasama ni Jesus. Romans 5:4b-5, sabi dito, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Ano sabi dito? Nung namatay si Kristo, nabuhay siyang muli at dahil dyan, meron tayong mga bagong buhay. Verse 5, since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. Dahil nga kaisa tayo sa kamatayan ni Kristo, sabi kaisa rin tayo nung nabuhay si Kristo, kasama tayong nabuhay doon. You and I were raised with Christ. So, pinako tayong kasama ni Kristo, namatay tayong kasama ni Kristo, at binuhay tayong muli kasama ni Kristo. At yun ang katotohanan dapat natin ilagay sa ating mga puso. Sabi sa Ephesians 4:24, itong ginawa sa atin ng Diyos. Sabi dito, put on your new, mature, created to be like God, truly, righteous, and holy. Dahil nga, pre-provide na sa atin yung bagong pagkatao, ano daw ang kailangan natin gawin na? Isuot na natin. Isuot natin. Kasi yung bagong pagkatao na yun yung bagong pagkatao na ginawa ng Diyos para mamuhay ng banal at matuwid. Meaning to say, we have all the power, we have all the freedom to live a righteous life. Hindi ko na pala pwedeng sabihin, hindi nyo na rin pala pwedeng sabihin na, nako, hindi ko kaya to, hindi ko mapigil, hindi ko makontrol. Hindi pala pwede yun kasi meron na tayong bagong pagkatao. Ang kailangan na lang natin gawin, isuot yun para mamuhay tayo ng totoong matuwid at banal sa mata. So our victory begins when we know that we are dead to sin, alive unto God, and as a new creation, we have been empowered to walk in the newness of God. So that is something that you and I need to know. Dapat malaman mo, pinako ka, namatay at nabuhay ka, at ngayon may bago ka ng pagkatao. Yung dating pagkatao, yung dating makasalanang pagkatao, wala na at hindi na natin kailangang paglingkuran. Meron tayong kapangyarihan na mabuhay ng banal at matuwid sa Panginoon. Pero hindi lang yan. Number 2, there is something that you need to consider. Romans 6:11. Sabi dito, so, you too, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Ano daw? Yung katotohanan daw na tayo ay pinako, namatay at nabuhay na muli, ang kailangan daw pala nating gawin ay i-consider yung katotohanan na yun na tayo nga ay patay na. Sabi rito, consider yourselves to be dead to sin.
ituring mo sarili mong patay na. Yung dating June, wala na. Yung dating Desa, yung dating Hiner, yung dating Pearl, wala na yan dati. Wala na yan. Yung bagong pagkatao na ang nasa atin. And so therefore, hindi ko na kailangang ipamuhay yung dati kasi wala na nga yun ngayon. Yung bagong ako na ang namumuhay. At ang buhay na yun, dapat ko nang ipaglingkod sa Panginoon. That is something I need to consider. So araw-araw, kukonsider ko ang sarili ko. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Nakuha niyo? Sa ibang salin, yung salitang consider ay reckoning. Ang meaning daw ng reckoning is to add up to the facts. Meaning to say, ilagay daw natin ito sa ating kokote, consider natin, lagi natin pagnilay-nilayan na ito'y totoo. Ano yung totoo? Na ako ay namatay na. Pinako akong kasama ni Kristo na ako ay namatay na at ako ay may bagong buhay ngayon. Bago ang buhay ko ngayon. Isang bago, banal at matuwid na buhay. Yun ang araw-araw i-consider ko. Kasi dati ang tinuturing natin, ganito, makasalanan ako. Hindi ko kaya ito. Meron pa nga tayong kasabihan na ako'y tao lang. Di ba? Ganyan. Tao lang ako. Makasalanan. Di ba? I don't know kung naiba sa inyo, ganyan pa rin yung dialogue. Tao lang. Di ba? Ang ibig sabihin ng tao lang, parang kinukonsider natin na magkakamali talaga ako. Kinukonsider ko sa utak ko magkakamali. Pero dito sa pinag-aaralan natin ngayon, hindi na yun ang sinasabi. Sinasabi, hindi, bagong tao ka na. At yung kasalanan mo noon, ngayon, at bukas sa mga darating pang panahon, purado na yun, hindi na yung tinitingnan ng Panginoon. Hindi na tinitingnan ng kasalanan mo. Kasi nga, kasalanan mo, bayad na lahat yun. So, that is something that we have to reckon or consider. And so therefore, malaya na ako, panatag na ako, ang kailangan ko na lang isipin ay kung papaano ko ipapamuhay ng matuwid at banal yung buhay ko. Ano yung ang ibig sabihin ng manner? Sabi kasi, consider yourself in a manner, di ba? Or reckon yourself in a manner. Ano yung ibig sabihin ng manner? Manner is an act of faith. Ano ibig sabihin ng act of faith? Pinaniniwalaan mo. Pinaniniwalaan mo yung sinabi ng Panginoon sa Kristo. Hindi naman natin, di ba, parang ang ilan sa atin siguro sasabihin, hindi ko kasi naramdaman. Nakuha nyo, ang pananampalataya hindi nakabase sa pakiramdam. Ang pananampalataya ay nakabase sa katotohanan na sinasabi ng Bible. Kaya kung sinabi ng Bible na malaya ka na sa kasalanan, hindi ka na kontrol ng kasalanan, paniniwalaan mo yun, meron kang hakbang o meron kang hakbang na may pananampalataya. Niyayakap mo ito. Manner is an act of faith. Number 3. So, there's something that you need to know. There is something that you need to consider. Pangatlo, there is something that we need to yield. Anong ibig sabihin ng yield? Submit. We have to what? We have to submit ourselves. Romans 6:12. O eto na yun. Ano yung dapat nating isubmit? Therefore, sin is not to reign in your mortal body so that you obey its lust. Ano dapat kong i-yield? I-surrender yung sarili ko. Saan? Sa Panginoon. Isusurrender ko siya at hindi ko na paghahariin pa sa katawan ko ang kasalanan. Hindi ko na obligasyon, wala nang kapangyarihan sa aking katawan, ang lust. Ano bang lust Tagalog? Yung pita ng laman o yung gawa ng laman kasi nga, malaya na ako dyan. Wala na ako dyan. Romans 6:11, and do not go on presenting the parts of your body to sin. Sabi, huwag nyo nang ibigay ang inyong katawan, anumang bahagi ng inyong katawan sa pagkakasala. But rather, present yourselves to God as those who are alive from the dead. Tayo ay bago na, wala nang kasalanan. So, nasa isip ko na lang, pe-present ko yung sarili ko kay God bilang handog. So, parang ganito. Let me give you a very practical application. Dati, nung hindi ko pa naiintindihan ito, nahihiya ako na mag-share ng gospel o kaya mag-preach o kaya mag-share ng word of God
Kasi ang laging linalagay sa utak ko ng demonyo, uy, ikaw nga nagkasala ka eh. Nagsinungaling ka kahapon. O kaya nung nakaraang taon, o meron kang kung ano man kasalanan, whatever it is. So therefore, hindi ka karapat-dapat manglingkod. Kung ako nabubuhay pa sa paniniwalang ganon, hindi na nga ako maglilingkod. Sasabihin ko, tingnan mo na, pag mabait na ako. Pero hindi darating ang panahon na yun. Actually, ito ang totoo. Nung tinanggap natin si Kristo, ang tingin na sa atin ng Panginoong Diyos, wala nang kasalanan. Dahil nga, binayaran na yun ng Panginoon. Kahit yung kasalanan mo kanina, hindi na yun ang tinitingnan sa'yo. Ang tinitingnan na ng Panginoong Diyos sa atin, yung ginawa ni Kristo kasi nga bayad na lahat yun. Tama nyo? Now, Pastor, hindi pwede na akong gumawa ng kasalanan. Yun nga yung sinasabi ni Pablo. Dahil bayad na tayo, kailangan ba tayong gumawa ng kasalanan? Sabi niya, hindi. Hindi na natin kailangan. Kasi nga, patay na tayo doon. So bakit ka pa mamumuhay doon? So kung nagkamali ka, may kasala ka in the past, bayad yun, pero hindi ibig sabihin na mananatili ka doon kasi nga patay ka na doon. Ang ipamuhay mo ngayon, yung bago na. Yung bago na ang inaasahan sa atin. Kaya sabi rito, i-present na natin yung lahat ng instrumento ng katawan natin. Yung katawan natin, hindi na sa kasalanan, kundi sa katuwiran na. So wala na akong guilt. Guilt-free na ako. Bakit? Kasi binayaran ng Panginoon sa Kristo lahat ng kasalanan ko. Ang iisipin ko na ngayon, hindi yung guilt. Ang iisipin ko na ngayon, paano na ako magpapatuloy sa pagsunod sa Kanya. Kasi nga bayad yun. Nakuha nyo? Romans 6:14, for sin shall not be master over you. Hindi na daw, wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Sabi niya, for you are not under the law, but under grace. Hindi na natin kailangang paglingkuran ng kasalanan, wala na siyang kapangyarihan sa atin, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon, meron tayong kapangyarihan ngayon. So anong kailangan natin ngayon? We have to yield actually to the power and work of the Holy Spirit. So the yielded life actually is the life that is empowered by the Holy Spirit. Ano sabi sa Galatians 5:16? Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So ang kailangan ko nang gawin, magdidesisyon ako araw-araw na ipamuhay ang buhay na kasama ang banal na Espiritu araw-araw. Yielded life is the liberated Christian life. When the flesh, the devil in the world comes to you, say to them. Ito daw sasabihin natin kapag ang kasalanang laman, ang diablo, at ang mundo sinasabi sa atin, magkasala ka ulit, gawin mo ulit ito. Pwede nating sabihin, no, I am no longer your slave. You are not welcome in my life. So get out and stay out of my life. Yun ang sasabihin natin sa kasalanan. Pag tinutukso tayo magkasala, sasabihin natin, hindi. Yung lumang pagkatao ko niyan, hindi na welcome yan sa buhay ko. Hindi na welcome ang pagsisinungaling. Hindi na welcome ang pornography. Hindi na welcome ang pang-chicks. Hindi na welcome yung pagmura. Hindi na welcome yung lahat ng mga makalaman na dati kong ginagawa. Kaya inuutusan ko na lumayas ito at manatiling malayo sa akin. Get out and stay out of me. So ang conclusion natin ito. When we know that in Christ we are dead, buried and resurrected by faith, consider this to be true, then consciously yield yourself to God. Tagalogin natin. Sa madaling sabi, ganito po ang sinasabi niya. Ang isang victorious Christian life ay naniniwala na siya ay napakong kasama ni Kristo, nilibing at nabuhay na muli. Yung dating pagkatao ay namatay na. At ngayon, ang buhay niya ay isinusuko niya
araw-araw ipinapasakop sa Panginoon. At araw-araw, consciously, kinukonsider niya yun. Sinasabi niya, ako ay kaisa ng Panginoon, ako ay banal, ako ay matuwid, kasi yun ang bagong buhay na ibinigay sa akin. And so therefore, you allow also the Holy Spirit to empower you and give you that power to live a victorious Christian life. Paano, Pastor, kung kakain na lang nagkamali ako? Then confess. Consider that as paid already. Now, live up your righteous and holy life. Doon ka tinawag. In fact, ang tingin sa iyo ng Panginoon ngayon, banal at matuwid. Hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Sabi ni Paul, itong promise. Paul promises, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Amen po ba? A victorious Christian life starts with that understanding and with that decision to daily walk according to the will and righteousness of God. So, yun po. Last week, review lang natin. Last week, napag-usapan natin na may dalawang klaseng Kristiyano, di ba? Yes, yung carnal at saka spiritual. Nakuha nyo? Paano maging mabuhay ng spiritual? Kailangan lang natin i-consider na matay na tayo at hindi na kailangan mabuhay yun. Hindi ko na kailangan paglingkuran yung dating yung kasalanan at hindi ko na kailangan pamuhay yung dating pagkatao, kundi yung bagong pagkatao na. At ngayon, meron ako ngayong pagkakataon na mabuhay ng matuwid at banal sa harapan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen po. Yes, praise God. So, actually, Jeff, sabi rin sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation. Alam niyo mga kapatid, walang sino mang makakapagduro sa inyo na ikaw, makasalanan ka. Wala na. Kasi ang Panginoong Diyos nga, hindi tayo sinisisi, hindi tayo dinuduro. So, mas lalong walang karapatan ang demonyo o kung sino mang tao. For we are no longer under condemnation. Amen po ba? Okay, sa susunod po na pag-aaral natin, pag-uusapan naman natin paano natin mapapanatili na araw-araw tayo ay pinupuspos ng banal na spirito. Nakuha nyo? So, as we consider ourselves dead into sin with new life and yielded, meaning submitted to the Holy Spirit, ang Holy Spirit, pupuspusin tayo araw-araw. At by the way, yung pagpupuspos ng banal na Espiritu Santo pala, automatic, napipigilan lang siya pag yung tao namumuhay sa kasalanan, carnality. Siyempre, nag-grieve yung Holy Spirit. Bakit ko nasabi yun? Kasi it is always the Holy Spirit's intention for you and I to be filled. That's why, yun ang prayer ko every day. Lord, fill me with your Holy Spirit. Guide me. And the Holy Spirit actually is so much willing to fill us with His Spirit every day. Amen.